siya yung pinakang palpak na presidente sa kasaysayan ng ating bansa on so many levels, ano? Hindi lang dun sa human rights violations, yung BJK, even yung sa economic front, grabe ang bangkarote Pilipinas, grabe dami nagutom noon, daming sektor na nalugi, mga negosyo na nalugi noong panahon niya. Nung panahon ni Duterte, inamin niya muna publicly, inamin niya mismo publicly na nag-addicted siya sa fentanyl. Sinabi niya on national TV. Tapos sinabi niya nagmamarijuana din siya. Pero kami noon na miyembro ng oposisyon, hindi ko naman naisip na mag-conduct ng hearing about it, di ba? Kasi ano yun eh, paano yun? How will I go about it? Di ba? So, hindi nga magwawarant ng hearing yung subject na nilalabas ni Bato de la Rosa. Kaya, hindi yan in isolation, may mga maisog rally, may mga agitation, may recruitment. So, all of these seemingly independent incidents or events are actually part of the communication plan. Okay. Ayan. Then, puntahan naman po natin si Vice President Sara Duterte. What role could she play in all this? I mean, siya po ba ang posibleng magpalakas, sabi mo na, magpalakas ng kampo ng kanyang ama sakaling dumating yung point? Kasi alam naman natin, di ba, balitang-balita, yung talagang yung mga yung relationship po ng hindi not really well, let's say, put it that way. Sabi mo nang she makes it clear or takes a stand and supports her father, anong magiging impact po nun? Dito sa Dagdag ko kay Ina. Dagdag ko kay Ina, Senator. Bahagi ba siya? Ang sinasabi niyo, plano ng mga Duterte. Si VP Sara po. Sige po. Una-una, siya ang beneficiary dito. Kung mapapatalsik via withdrawal of support or impeachment or death, God forbid, siya ang magiging acting president. Okay. And remember, by June 30, pagka nag-assume siya ng presidency by any of those methods, eligible siya for election sa 2028. So it will be a 10-year presidency. Ina, si Sara ay tumindig na sa tabi ng tatay niya. Yung mga maisog rallies sa Davao at yung dito sa Liwasan, ando doon siya. Pinakita niya yung suporta niya doon sa grupo. At hindi naman natin pwedeng kapamilya yan. Anak yan. Nakita naman niya na under fire siya for her incompetence at yung corruption. Tapos ngayon, may potential pa siya, exposure to sa ICC. So she stands to benefit also from any of these destabilization efforts. Siya, beneficiary siya. But I'm not going as far as to say that she is a direct participant, but for sure, she is a beneficiary. Yun po. Brain on this, sinasabi nila, weak leader, yan, diba, marami yan. Naku, conflict averse. Pero ngayon, may mga binabanggit ka na maaring meron siyang, alam mo na, parang ganun, na ganito tayo umakto, dahil tao lang. Tinitignan natin, pinoprofile din natin yan si President Marcos. The fact remains na yung ganitong approach niya na good vibes sa lahat, walang masamang tinapay, friends to all, enemies to none. The fact is, kahit na mahaba yung biyahe na dinaanan niya, and it's a very difficult journey, at the end of the day, naging presidente siya. So who's to say that it was a bad strategy? So, it worked for him. Now, yun naman sa weak, kasi ang niyan, opposite siguro niyan, is yung strong or powerful. Ang conventional wisdom kasi natin ng powerful is yung nagdi-display ng power. Di ba yan yung conventional mindset? Pero kung titignan natin, di ba, hindi pa power din yung pag-control ng power. Yun. In fact, I think it takes a more powerful man to control. Nabasa ko yan.
control power kasi normally, di ba? Gagamitin mo na yung gano'n. Kung any moment, no? Kung kailangan. He's a very powerful man. Right now, he's the most powerful man in the country. But he's controlling the use of that power. So probably in that sense, you can say that he's even more powerful than those who unleash the power. Kasi nakikita ko rin yan kay President Aquino. No? Kaya nga, kahit sabihin nilang magkahiwalay itong pamilya na ito, pero in ways they are similar. Grabe yung expectation ng pamilya, ng history, ng legacy, tapos mga hindi mo inaasahan na nalagay sila dyan. Tapos ngayon, ganun din yung temperament nila. Si Pinoy, nakita nyo, grabe yung train niya. Kahit winawalang hiya siya, inaaliposta siya ng mga mga kalaban niya, hindi mo yan makikitang mag-let go ng power. So in that sense, ganoon din si President Marcos. Ganoon, hindi lang conventional. Kasi galing tayo kay Duterte na yung display ng power. All forms, ang Avengers ang datingan eh. Pero ito yan. Tignan nyo, yung demeanor ni President Marcos. Ganyan siya, pero tumindig siya sa China. Si President Aquino, ganun din siya, pero tumindig siya sa China. Pero itong pamacho, pasiga-siga na Duterte, pinakaluhod sa China. So sino na yan ang weak sa kanila? Diba? So, yun lang siguro ang magiging lesson natin dito. Ako isa na lang sa akin, Sen. Gaano kahalaga na may mangyaring malaki bago ang midterm elections? Yan. Always concern that aspect. I think that is imperative, no? Kasi itong midterm elections, dalawang kampo ang maglalaban nito. Yung Duterte camp at Marcos camp. Yung independent opposition, mag-defeat ng mga independent candidates, tatlo at least. So, pero ang primary protagonist dito, yun silang dalawa. Ngayon, itong paglabas kasi ng ICC, sabi ko nga, whether June or July yan, magiging game changer yan. Makaka-apekto yan sa daloy ng 2025. Kasi pagka lumabas yan at lumipad sa ibang bansa si Duterte, guguho yung buong makinarya nila. Kapag nandito naman siya at magtago siya, hindi maganda tignan niya, di ba? Yung matago-tago siya. Kung nasa labas kasi siya, may platform pa siya, pwede siyang gamitin niya yung social media platforms to say what he wants. Pero ito, gano'n. So, pero in both cases, hihina yung Duterte. At magiging significant yan, yung weakness na yan in the lead-up ng 2025 elections na kailangan din ma-dominate ng Marcos administration kasi historically, pag lumipas yan, yung 2025, dahan-dahan lilipat o mag-gravitate yung political forces doon sa Yamado sa 2028 elections. Kanya-kanyang na yan, posturing yan. Kasi syempre, maganda nang mauna ka doon sa hopefully magiging next president, di ba? Kaysa sa pahuli-huli ka. Ganun ang historical trend. Kaya it's going to be a very interesting next few months for our country, but hopefully for the better. Kung mawala na yung mga Duterte sa politika ng Pilipinas, giginhawa po ang buhay ng mga Pilipino. Itong Marcos administration for the remaining 3 years, pwede na siya mag-legacy mode, wala na siyang distraction, hindi niya na pinoproteksyonan yung clock niya kasi wala na magtatangkang patalsikin siya. He can now focus dun sa pag-ayos ng bayan. Tapos in preparation sa 2028 elections, na bagong opportunity naman sa ating bansa na paunlarin ang ating bayan. Yeah, ganda. Sana, we're looking forward to Isa sa mga recent statements, sir, ni PRRD dun sa radyo kahapon ba yun? Kahapon dyan, kagabi. Dismal failure daw for him itong first 2 years ng pamumuno ni
BBM. Anong sa inyo doon, Sen? Do you agree? O, ano ba, may point ba siya? O ano po? For you? Again, babalik tayo dun sa sinasabi kong communication plan. Mm. Kailangan kong bigyan ng dahilan yung taong bayan para tumalikod sa Marcos administration. So, ang audience niya dyan, yung kanyang base, solidify nila yung kanilang paniniwala na tama itong magre-rebelde tayo o hihiwalay tayo sa Marcos administration. Tapos, hoping din siya na yung kanyang mga yung general audience, sa general public, ay may mahikayat siya doon, may masungkit siya. Pero naman, of all people, siya pa yung magsasabi nun. Eh, siya yung pinakang palpak na presidente sa kasaysayan ng ating bansa on so many levels, hindi lang dun sa human rights violations, yung BJK, even yung sa economic front, grabe ang pangkarote Pilipinas, grabe dami nagutom noon, daming sektor na nalugi, mga negosyo nalugi noong panahon niya. Tapos yun na lang mismo leader niya, siya yung pinakang, tawag ito, malasubas, na naging presidente ng Pilipinas, nakakahiya sa, hindi ko maharap sa, malalaking handaan Kasi, nagkakalat, yan ang si Duterte na wala siyang moral authority to grade anyone kasi siya yung pinakang bagsak sa lahat ng naging presidente ng Pilipinas. Ako, ang last ko sa inyo, Senator,